Ngayon mga bossing, umpisahan muna natin ito. Ano ba yung sinasabi ni Mark Ramos na parang hindi pa natutuwa ang ating Vice Presidente? Ano? Nako, ito. Napansin ng ating Vice Presidente, mga kababayan, yung pagpapapicture daw po ng ating Pangulo doon po sa bulto-bulto na nakuha. Biruin mo, 10 bilyon mga bossing yung halaga nung naaresto. Siyempre po bilang Pangulo masaya yan, no? Makapagpa-picture nga. Bakit to? Kasi ito yung yung kumbaga, ito yung napala ng aking administrasyon sa pagsugpo laban kontra droga. Ayan sabi ng balita ng alam ko si Menay din to Photo ops ni Marcos Jr. sa mga nasabat at sinunog na illegal na droga, binatikos ni BP Sara. Biruin mo, hindi sila natutuwa sa ganyan. Ayaw ng Vice Presidente ng ganyan. Akala mo naman may naitulong, Akala mo naman yung tatay niya talagang nasugpo ang droga. Anak ng tipaklong, humingi ng 6 na buwan para daw po ubusin yung droga sa Pilipinas. May nangyari ba? Wala naman. Piso-piso, yun daw ho ang naubos. Yung mga papiso-piso na mga droga. Photo ops ni Marcos Jr. sa mga nasabat at sinunog na illegal na droga, binatikos. Bakit daw? Siguro iniisip ni Inday Sara, bakit nga sinunog? Nung dati, hindi namin sinusunog yan. Baka gusto sabihin, nung dati, pinapaikot yan ng mga kapulisan pa ulit. Sunugin na. 'Di ba? Para hindi na mapakinabangan, 'di ba? Sa bagtas. Ganun kasimple. Sunugin na para wala na ulit makinabang at hindi na pumunta sa kalsada ulit at gamitin ng mga kabataan natin. 'Di ba? Ito ang pahayag po, no? 2 araw na sunod-sunod ang naging aktibidad ni Pangulong Marcos kaugnay ng kampanyang kanyang administrasyon na tinatawag na umano'y bloodless drug war. Okay nga ho yun di ba Marijo? Okay nga yun. Bakit mga kababayan? Kasi po hindi nalalabag ang karapatang pantao ng mga suspek. Nung panahon nila, suspek pa lang, boom, patay na. Suspect pa lang, nanlaban na daw. May pambubuyo, di ba? Na inamin ang dating Pangulong Duterte. Binubuyo namin, para manlaban sila. Di ba, Shirokansaki? Baka gustong ibigay na lang kay Baste yung droga, sabi ni Ronald Dizon. Ewan, ba't nagagalit pa sila dyan? Nitong Lunes, personal na ininspeksyon ni Marcos ang mga nakumpiskang illegal na droga sa PIDEA, National Headquarters sa Diliman, Quezon City. Kinabukasan ng Martes, pinangunahan naman niya ang pagsusunog ng mahigit 1,530 kilo ng illegal na droga sa isang waste management facility sa Capas, Tarlac. Ngunit binatikos ito ng Vice President. Putragis na lang talaga Vice President na meron tayo. Mga kababayan? Lahat na lang po ng magandang balita para sa mamamayang Pilipino sa Vice Presidente natin hindi masaya. Di ba, Ronilo Morada? Sa Vice President natin, walang kwenta. Sagot ng Vice Presidente. Trabaho ba ng Presidente ang sirain ng ebidensya? Hindi, sinisigurado ng Presidente natin na yung mga yon ay masusunog at hindi na ulit kakalat sa kalsada ng Pilipinas. Di ba? Hindi iyan trabaho. Kaya pala nagagalit Trabaho ba ng Vice Presidente ang magsisigaw sa kalsada, ang pumunta sa iba't ibang lugar para Para po mag-rally? Trabaho po ba ng Vice Presidente yon? At trabaho po ba ng Vice Presidente ay ang kanyang tatay lang na nakakulong sa loob ng The Hague? Hindi naman ho, di ba?
yung trabaho ng Vice Presidente ang hindi talaga nagagampanan at walang tinatrabaho talaga, mga bossing. Hindi trabaho ng Presidente ang mag-photo op sa nahuli na drugs. Langya talaga itong mga to. At mag-photo op sa pagsira ng nahuli ng drugs. Ay, baka gusto nila, sila yung nandoon. Ano po, basta pag good news kay Sara, bad news sa kanya. Bakit? Wala ho akong makita, mga kababayan, na dapat ikagalit ng ating Vice Presidente unless po siya ay pro-drugs. Di ba? Ito pong nasa bat na 10 bilyon mahigit, mga bossing, na pinagtrabahuhan po ng gobyerno ng Pilipinas. Good news po para sa lahat ng Pilipino na ayaw sa droga. Pero kapag ka ikaw gusto mo sa droga, magagalit ka siguro dito. Di ba? Sabi ni JJ Bars, ebidensya naman niya yun. Ano ba ginagawa ni Digong sa mga nakumpiska? Frustration lang daw. Na-frustrate daw ang ating Vice Presidente sa ating Pangulo. Hindi yata alam ng ating Vice Presidente na frustrated din ho ang buong Pilipinas. Ay, wag naman buong Pilipinas. Taong bayan lang. Majority ng taong bayan frustrated sa kanya. No? Frustrated ako sa ginagawa ng administrasyon kahit hindi ito yung maganda sa papel, maganda sa picture. Hindi ano? Iintindihin ko ho babagalan ko ho. Frustration lang. Frustrated ako sa ginagawa ng administrasyon kasi hindi ito yung maganda sa papel. Ano pagkakaintindi niyo dun? Frustrate, hindi ito maganda sa papel. Ano ibig sabihin nun? Hindi ito maganda sa papel. Maganda sa picture. Hindi ganun. Dapat paniguraduhin mo na gumaganda ang buhay ng bawat Pilipino. Yan nga! Diba? Pagsugpo sa illegal na droga. Hindi ba pagpapaganda sa buhay ng bawat Pilipino yan? Walang nakakalat na droga sa Pilipinas. Tingnan nyo ho yung malalaking mga bansa na kalat ang droga. Ano ang buhay ng kanilang mga komunidad? Di ba? Sira ho. Anak ng tinapa, parang hindi nyo naman ginamit dati yung war on drugs o yung laban kontra droga. Bakit ngayon pagka ang Presidente Marcos ang kumilos laban kontra droga at natatabunan yung pinaggagawa ng mga tatay mo, galit ka. At hindi, ngayon hindi na to paganda ng buhay ng bawat Pilipino. Nung dati sila ho laban kontra droga para sa mamamayang Pilipino. Ngayon si Pangulong Bongbong Marcos ang nag-uumpisa, si Pangulong Bongbong Marcos, ito kumikilos at yan nga po ang naging yan nga po ang naging resulta, 10 bilyon na halaga ng droga ang nasabat. Dapat daw paniguraduhin ng Pangulo na gumaganda ang buhay ng bawat Pilipino. Di ba pagpapaganda nga yan sa buhay ng bawat Pilipino kasi walang nagda-drugs, mauubos yung nagdodroga. Minsan mahihilo ka na kay Inday Sara Duterte kaya hindi kumbaga hindi ko masisisi ho yung mga kababayan natin na nagtatanong, lawyer ba si Inday Sara Duterte? Galit sila pag nawalan ng droga ang Pinas, mawawala ang kita nila, sabi ni pambansang nanay survivor. Di ba? Lovely, Midel, shout out sa iyo. Kaugnay nito, sinabi rin ni BP Sara na hindi pa maaaring husgahan ngayon ang tagumpay ng kampanya kontra droga, lalo na kung bloodless nga ba ito, gaya ng sinasabi ng Pangulo. Nahuhuli, Pinoy, Koreano, in check, dinadala sa loob ng oblo. Di ba? Wala tayong mga nakikitang bangkay na nanlaban po ako. Ganito po ang nangyari sa akin. Addict po ako. Di ho ba, mga kababayan? Walang mga ganun ho. It remains to be seen in the bloodless war will be successful, no? Not just judge the bloodless drug war at the end of his term, if successful ba siya o hindi.
Yung sa tatay mo, alam namin hindi successful, walang nangyari doon. Ano po, piso-piso lang ang mga nahuhuli doon. 'Di ba Imelda Tolentino? Hmm.